Hindi sa pagpepenitensya, kundi sa paggawa ng mga imahen ng mga santo idinadaan ng mga taga Macabebe, Pampanga ang pagpapakita nila ng debosyon. Sa paglipas ng panahon, yan na rin ang naging kabuhayan ng mga tinatawag na santeros. Narito ang aking assignment. Hindi na bago ang mga ganitong eksena sa Pampanga tuwing sasapit ang Semana Santa. Ang nag-aalam nilang panata, idinadaan nila sa mahapding paraan. Pero hindi rito natatapos ang kanilang panata. Ang ibang lugar, sa ibang paraan nila ito ipinapakita. Isa sa mga pinakamatandang bayan ng Pampanga ang Macabebe. Nagsisilbing kanlungan ito ng mga malikhaing santero o mga manlililok ng mga rebulto ng santo. Sa unay pang-personal na gamit lamang. Ngayoy pangunahing kabuhayan na ito ng mga residente. Patunay ang taunang Santero Festival sa pag-usbong ng industriya sa lugar. Kumbaga, when they think of religious icons, ang unang pumapasok sa kanila ay ang bayan ng Macabebe. Kasi bukod sa magaling sila, they trust the people of Macabebe. Kasi iba yung may tiwala ka doon sa gumagawa ng mga santo. Bukod sa paglililok, marami pang bagay ang dapat isaalang-alang sa paggawa ng isang imahen. Nariyan ang magagarang kasuotan hanggang sa buhok. Sila Danilo Sunga at Demetrio Yumang, mga manggagawang saksi sa maigting na panata ng mga tao. Sa 4 na dekada ng pagbibihis ng santo ni Danilo, batid na niya kung paano ito ginagastusan ng kanyang mga customer. Yearly po talagang nagpapagawa yan. Parang panata na nila. Ganun po kakahalaga yung paggawa nila. Pag special kasi, hanggang 60,000 siya. Pagka ordinary, hanggang 40, ganun. Tulad ng damit ng tao, pulido niyang binuburda ang bawat detalye ng isusuot ng santo. Ang isang damit inaabot ng mahigit 1 buwan bago matapos. Paghahabi naman ng buhok ang nakatoka kay Demetrio. Ilan daw sa kanyang mga customer nais mapalapit sa kanilang mga santo. Ang ilan kasing nagpapagawa, buhok nila mismo ang kanilang ipinapalagay. Pinagupit nila yung buhok nila tapos pinagagawa nila sa akin. Kumbaga, yung gusto nilang style or iba't ibang may pusod, mayroong nakalugay, mayroong nakakark, iba't ibang kulay, may light, dark, blondie. Madalas mang mapagastos sa mga santo, hindi ito alintana ni Ricardo, isang collector ng mga imahe ng santo. Ayon sa paniniwala ko, yung mga Saint Milagroso or Milagrosa. Kaya ganun ako ka-religyoso sa mga pinapagawa kong saint. Kaya yan, inaalagaan ko sila ng mabuti. Inaasikaso kung ano yung pag pinuprosesyon sila. Kasi hindi mo naman bilangin kung magkano yung nagastos mo sa devotion, di ba? Nanggaling pa raw sa iba't ibang panig ng bansa ang kanyang mga imahen. Pero higit sa presyo ng bawat piraso, ang pagtanggap sa mga ito bilang parte ng kanyang buhay. Binibihisan niya ito tuwing isinasama sa mga prosesyon. Kasi makeup artist ako. Ngayon yung mga kinikita ko, kumbaga, pag kumita ko, yun ang dinadown payment ko sa mga gumagawa ng santo. Malalim ang pinag-uugatan niyan sa paniniwala ng simbahang Katoliko. Taal sa kultura ng mga Pilipino ang may padrino. So itong mga santo, mga santa na dinadasalan mo, hinihingan mo sila ng tulong para sila ang pumunta sa Diyos at magdala ng iyong mga kahilingan. Ano man ang paraan ng pagpapaigting ng ating pananampalataya, naway hindi lamang ito gawin sa panahon ng Kwaresma, kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay.